Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ayon sa salaysay ng mismong mga taong nakaranas nito. Bagamat may mga bahagi ng kwento na pinalalim para sa layuning pampanitikan at dramatiko, layunin nitong magbigay ng babala at kabatiran hinggil sa mga paniniwala at alamat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito layunin na takutin lamang, kundi ipakita ang lalim ng kultura at paniniwala tungkol sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang mga pangalan, lugar at detalye ay maaaring binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Maging bukas ang isipan at irespeto ang paniniwala ng IB. Ang buwan ng Marso ay panahon ng bakasyon para sa karamihan. Isang linggo bago magsimula ang summer break, nagplano ang aming grupo na magsama-sama sa isang camping trip, malayo sa syudad, malayo sa stress, at malayo sa ingay ng mundo. Ako si Jonel, 21 anyos, isang estudyante ng kursong engineering. Kasama ko sa barkada sina Marco, Trina, Jello, at ang tahimik pero matalinong si Arman. Lahat kami ay sabik na sabik sa planong ito. Isang linggo bago ang takdang araw, nagtagpo kami sa isang cafe para pag-usapan ang lahat ng detalye. May alam akong lugar, ani Marco, habang iniikot-ikot ang tasa ng kape. May niyugan ang lolo ko sa probinsya nila sa Quezon. Walang masyadong tao doon, malawak ang taniman, at may sapa pa sa dulo. Safe ba doon? Tanong ni Trina, halatang may pag-aalinlangan. Naman. Pero may mga kwento lang daw noon, kwentong matanda, tungkol sa mga bantay ng nyugan, aswang daw, sabay ngisi ni Marco. Natawa kami. Luma na ang ganyang mga kwento. Aswang. Sa panahon na yon, hindi na kami mga bata para takutin pa ng ganon. Pero si Arman tahimik lang. Hindi siya natawa. May mga bagay talaga na hindi natin kayang ipaliwanag, anya. Lalo na kung lumang lupa yan. May tinatawag silang mga bantay, hindi lahat ng punong nyog ay pwedeng basta-basta lapitan. Wala kaming masyadong pinansin ang sinabi niya. Akala namin nagpapatawa lang siya o baka trip lang takutin kami. Tumuloy pa rin ang plano. Kinabukasan, namili na kami ng mga gamit, tent, flashlights, tubig, food packs, pocket knives, at syempre, cellphone at powerbank. Hindi namin inasahan na sa lugar na pupuntahan namin ay walang signal, isang bagay na ikinagulat namin pagdating doon. Dumating ang araw ng biyahe. Maaga kaming umalis, 6:00 ng umaga, dala ang 2 sasakyan. Habang papalapit kami sa probinsya, unti-unting nawawala ang mga gusali, napalitan ng mga puno, palayan, at tahimik na mga baryo. Malamig ang simoy ng hangin, pero may kakaibang bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa mismong baryo ng lolo ni Marco, sinalubong kami ng mga matatanda roon. Mabait naman sila, pero may halong pag-aalala ang kanilang mga mata. Saan kayo matutulog, iho? Tanong ng isang matandang babae. Sa nyugan po. Doon po sa may taniman ng lolo ni Marco, sagot ni Jello. Biglang nagpalitan ang tingin ang mga matatanda. Huwag kayong lalayo sa gitna. Huwag kayong pupunta sa may dakong silangan ng nyugan. Hindi na iyon bahagi ng taniman, may nakatira doon. Hindi na kami nagtaka sa babala. Inisip naming baka kwento-kwento lang nila para hindi kami maggala kung saan-saan. Marami sa amin ang sanay sa syudad, hindi uso ang takutan doon. Pagdating sa taniman, nagtayo agad kami ng kampo. May isang maliit na kubo sa gitna, ginawa naming base. Tuwang-tuwa kami, nagluto ng hotdog, nag-selfie, at nagsimulang uminom habang palubog na ang araw. Habang kumakain kami ng dinner, lumapit si Marco. May sinabi si Lolo, may bahagi ng nyugan na hindi dapat puntahan. Doon daw sa may matandang puno na sobrang taas. Sabi nila, bantay raw yon. Sino ang bantay? Tao ba? Tanong ko. Hindi daw. Hindi raw siya tao. Pero hindi rin hayop. Basta raw kapag may hindi taga roon na sumubok matulog doon may nangyayari. Tumawa kami. Isa na namang alamat. Pero sa likod ng tawanan, may isa sa aming hindi makatawa, si Arman. Tahimik siyang nakatingin sa malayo, sa direksyong tinutukoy ni Marco. Kinagabihan, nagsimula ang unang gabi namin sa nyugan. Walang ilaw kundi mula sa bonfire at flashlight. Wala ring signal. Habang ang iba'y natutulog na, ako, si Arman, at si Trina ay nagbabantay. Naririnig niyo yun? Tanong ni Trina. Napatingin kami sa isa't isa. May tunog na. Para bang may kaluskos sa mga dahon ng nyog. Minsan mahina, minsan parang may biglang gumalaw na mabigat.
Hinanap namin gamit ang flashlight pero wala kaming nakita. Ibon lang siguro, bulong ko. Ang mga ibon hindi ganyan kalakas, sagot ni Arman. At hindi sila active pag 10 oras ng gabi. Napatingin kami sa isa't isa. Tumahimik na lang kami at nagkunwaring hindi namin narinig. Pero sa puso ko, may naramdaman akong takot. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong hindi ito basta-bastang kwento lang. At doon nagsimula ang kwento, isang kwentong hindi na namin inasahan, isang karanasang babago sa paniniwala namin sa mga bagay na hindi nakikita, pero totoo. Nang makarating kami sa mismong Nyugan, agad kaming bumaba ng sasakyan at bumungad sa amin ang malawak na taniman, tila walang katapusan ang hanay ng mga punong nyog, at sa gitna nito, may ilang lumang puno na mas malalaki, mas matanda, at tila may sariling presensya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at langit-ngit ng hangin sa mga dahon ng nyog ang maririnig. Walang mga tao, walang kabahayan, para bang kami lang ang naroon. Habang tinatahak namin ang makitid na daan papunta sa gitna ng nyugan, napansin namin ang mga kakaibang palatandaan sa paligid. May ilang puno na may tali sa katawan, parang may pinipigilang makalapit. Ang iba naman, may mga dahon ng saging na parang isinabit sa sanga, at may mga tuyong dahon ng palmera na paikot sa lupa. Ano to? Ritual, tanong ni Trina, sabay kuha ng picture. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Pero sabi ni Lolo, huwag na raw pakialaman yan. Sa mismong gitna ng nyugan, may isang kubo, lumang-luma, gawa sa kahoy at pawid, pero matibay pa rin. Doon kami naglatag ng gamit at nag-ayos ng kampo. Nagtayo kami ng 2 tent sa tabi ng kubo, at siniguradong may sapat kaming ilaw at pagkain para sa 3 araw. Bago pa man lumubog ang araw, dumating ang isang matandang lalaki, si Mang Siloy, isang magsasaka at dating katiwala ng nyugan. Aba, kayo pala ang mga bisita ni Kapitan Marco, bati niya, sabay ngiti. Pero kahit nakangiti siya, may lungkot sa kanyang mga mata. Kayo'y mag-iingat dito, iho. Huwag kayong lalampas doon sa pinakasilangan ng taniman. Doon sa bahagi ng may punong nyog na hindi pantay ang sanga. Napatingin kami sa tinuturo niya. Totoo nga, may isang punong nyog na may kakaibang hitsura, ang mga sanga nito ay parang nakayuko, parang may pasan. Bakit po, tanong ni Jello na medyo nang-aasar. May nakatira doon. Hindi nyo na kailangang malaman kung sino o ano. Basta, wag lang kayong pupunta. Ang taniman na yan ay may bantay at hindi siya tao. Hindi kami nakakibo. Tahimik si Arman habang si Marco ay pilit na pinapawi ang tensyon. Pagkaalis ni Mang Siloy, nagsimula na kaming maghanda para sa hapunan. Habang abala kami sa pagluluto, may napansin akong kakaiba sa paligid, ang mga nyog ay tila nakatingin. Para silang may mata. Hindi ako mapakali pero ayokong ipahalata sa iba. Pagsapit ng gabi, naupo kaming lahat sa paligid ng bonfire. Nagkwentuhan, nagtawanan at syempre, dumaan sa usapang kababalaghan. Pinag-uusapan namin ang iba't ibang kwento tungkol sa aswang, kapre, at tikbalang, pero lahat ito'y tila laro lang sa aming isipan. Hanggang sa si Arman ay biglang nagsalita. Alam niyo ba kung bakit may mga lugar na may bantay? Tumahimik kami. Hindi ito multo. Hindi rin ito hayop. Ang bantay ay nilalang na nagbabantay ng hangganan, hindi lahat ng tanim ay para sa tao. May mga punong matanda pa sa mga ninuno natin, at minsan, may kasunduan ang mga ninuno natin sa kanila. Natahimik kaming lahat. Walang kumibo. Sa likod ng init ng bonfire, ramdam ko ang biglang lamig ng hangin. Parang biglang bumigat ang paligid. Napatingin ako sa may silangan, kung saan naroon ang punong nyog na may baluktot na sanga. Parang may aninong dumaan. Arman, saan mo natutunan yan? Tanong ni Marco. Hindi ko natutunan, naranasan ko na, sagot niya, sabay tingin sa akin, at doon ko nakita sa kanyang mga mata ang takot na matagal ng kinimkim. Pagpasok sa gabi, isa-isa na kaming natulog. Ako at si Arman ay naiwan sa labas, nagbabantay. Nakaupo kami sa isang banig habang tahimik ang paligid. May kakaiba talaga dito, bulong ko. Tumango lang si Arman. Kapag may malamig na simoy kahit walang hangin, kapag tumahimik ang mga kuliglig, at kapag naramdaman mong may nakatitig, huwag kang gagalaw. Kasi pag gumalaw ka, ikaw ang kukunin. Biglang naputol ang usapan namin nang may marinig kaming kaluskos, hindi kaluskos ng hayop o insekto. Tunog ito ng isang nilalang na may 4 na paa pero mabigat at gumagapang. Binuksan ko ang flashlight pero wala akong nakita. Lumingon si Arman sa gawin ng puno sa silangan. Huwag mo nang silipin.
Magdasal ka na lang. Bumalik kami sa loob ng kubo. Tinabihan ko si Jello na mahimbing ang tulog habang si Arman ay nanatiling gising. Kinabukasan, pagkagising namin, napansin naming may mga baka sa paligid ng tent. Hindi ito normal, hindi ito paa ng hayop. Para itong paa ng sanggol pero may mahahabang kuko. Nagtawanan si Marco at Jello. Sino sa inyo ang naglaro kagabi? Ang galing ng prank. Pero si Arman hindi natawa. Hinila niya ako sa tabi. Hindi tayo nag-iisa rito. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayong ligtas. Ang gabi ay dumating ng mas mabilis kaysa karaniwan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga punong niyog, ang paligid ay tila nabalutan ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Mula sa abalang kampo at tawanan sa hapon, ngayon ay parang may humigop ng lahat ng kasiyahan, ang natira na lang ay takot na unti-unting lumulubog sa aming isipan. Ang bonfire ang nagsilbing tanging liwanag sa gitna ng dilim. Nag-ayos kami ng mga gamit bago matulog. Si Arman, gaya ng dati, ay nanatiling tahimik ngunit alerto. Kami naman ay nagkunwaring kampante, bagamat ang iba sa amin ay nakaramdam na ng malamig na kilabot. Ang weird talaga ng paligid dito, bulong ni Trina habang nagpapahid ng lotion sa binti. Parang may nakatingin kahit wala kang nakikita. Ako rin sagot ko. Parang may presensya talaga. Pero baka pagod lang tayo. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, isa-isa na kaming pumasok sa kani-kanyang tent. Ako'y nakitulog kay Jello habang sina Marco at Arman ay sa loob ng kubo. Si Trina ay nasa sariling maliit na tent katabi lang namin. Mga bandang hating gabi, nagising ako sa mahinang tunog parang kaluskos sa mga tuyong dahon. Akala ko'y guni-guni lamang pero nang tumagal, naging mas malinaw ang tunog, may gumagapang, mabagal pero mabigat. Parang may kasamang buntot na hinihila sa lupa. Jello, gising, bulong ko, marahan kong inalog ang balikat niya. Ug bakit, mahina niyang tugon, halos hindi pa gising. May naririnig ka ba? Parang may nasa labas. Sumilip ako sa zipper ng tent, maingat na iniangat ito ng bahagya. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang anino ng isang nilalang, hindi hayop, hindi tao. Ang katawan ay payat ngunit mahaba, ang mga galaw ay baluktot, at ang ulo ay parang may sungay. Napatigil ito malapit sa tent ni Trina. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makakilos. Ang pawis ko'y biglang bumuhos kahit malamig ang gabi. Nang biglang may kaluskos sa likod, napalingon ang nilalang, saka mabilis na gumapang papalayo, patungo sa madilim na bahagi ng silangan, kung saan naroon ang punong niyog na may baluktot na sanga. Pagkalipas ng ilang minuto, may mahinang hiyaw si Trina. Napabangon kami agad ni Jello at lumabas ng tent. Trina, sigaw ko, sabay takbo sa tent niya. Naroon pa siya, nanginginig at ang mata ay punong-puno ng takot. May anino. May anino sa labas ng tent. Akala ko hayop lang, pero nung sinilip ko mukha siyang tao na gumagapang. Dumating sina Marco at Arman. Agad kaming nagtipon sa loob ng kubo, lahat ay alerto at hindi na makatulog. Akala ko ba kwento-kwento lang to, sarkastikong sabi ni Marco, bagamat halatang hindi na rin kampante. Nakita ko rin, tugon ko. Pero hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon. Tahimik si Arman. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang maliit na bote ng asin, ilang pirasong bawang, at isang itim na panyo. Hindi ko sana ito dadalhin, anya, pero may kutob na ako noon pa. Ngayon, sigurado na ako. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jello. Malamang may gumising sa bantay. At baka hindi lang siya basta nanonood. Baka nagsimula na siyang maghanap. Napatingin kami sa kanya. Walang nagsalita. Ang gabi ay tuluyan nang nawala ang katahimikan nito, napalitan ng kaba at pangamba. Sa labas, muling may kaluskos. Hindi na kami lumabas pa. Sa halip, nagsindi kami ng kandila, nilibot sa paligid ng kubo ang asin at bawang, at nanalangin. Mula sa bintana, nakita ko muli ang puno sa silangan. Sa ilalim nito, tila may gumagalaw. Anino, nangingitim, parang may hawak na mahaba, hindi ko masabi kung buntot o dila. Hindi ako makapaniwala sa sarili kong nakikita. Ngunit higit sa takot ang naramdaman ko, ito ay babala. Para bang sinasabi ng nilalang na hindi kayo dapat narito. Ang buong magdamag ay naging isang mahabang laban sa antok at takot. Walang nakatulog. Tanging ang bonfire at kandila ang nagsilbing depensa namin sa dilim.
Pagsapit ng madaling araw, unti-unting nagliwanag ang paligid. Ngunit sa halip na ginhawa, mas bumigat ang pakiramdam ko. Parang hindi pa tapos. Parang ito pa lang ang simula. Sa labas ng kubo, nakita naming may bakas na naman sa lupa, hindi lang isa kundi marami. At sa puno ng niyog malapit sa tent ni Trina, may nakasabit na balahibo na kulay abo parang hindi mula sa anumang hayop. Hindi kami makapaniwala sa nakita namin. Ang mga mukha naming lahat ay tila nawalan ng kulay. Isang gabi pa lang kami doon, pero ang dami nang nangyari. At habang ang araw ay muling sumisikat, alam namin sa sarili naming hindi ito basta-bastang lugar. At ang ibantay ng nyugan ay gising na. Pagkatapos ng hindi mapakaling unang gabi, sinikap naming bumawi ng lakas kinabukasan. Pero kahit ang sikat ng araw ay hindi sapat upang palayasin ang takot na bumalot sa amin. Habang nag-aalmusal kami, tahimik lang si Trina. Nakatingin siya sa kawalan, palaging parang may iniisip. Okay ka lang, tanong ko. Tumango siya, pero hindi nagsalita. Maya-maya, ibinaba niya ang hawak na tinapay at tumingin sa akin. Nagkaroon ako ng panaginip kagabi, sabi niya sa mahinang boses. Nasa ilalim daw ako ng puno, tapos may naririnig akong boses, hindi ko maintindihan, parang wikang matanda na. May babaeng umiiyak, pero hindi ko siya makita. Tapos may humawak sa paa ko, malamig, parang kalansay, saka ako nagising. Lumingon kami kay Arman. Agad siyang tumayo at pumasok sa kubo. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na balisong at isang piraso ng pulang tela. Kung may panaginip kang ganun sa lugar na ganito, anya, hindi yun basta panaginip. Mensahe yan. Paalala. O babala. Si Jello naman ay may napansin sa likod ng kubo habang nagbubuhat ng tubig mula sa drum. Uy, guys, tingnan niyo to, nagtungo kami roon. Sa may bandang puno, may bakas ng sinunog na bagay, parang bilog na altar, at sa gitna ay may tuyong bulaklak, balahibo, at buto ng manok. Nakapaikot dito ang mga luma ng dahon ng saging, at may mga palatandaan ng sinaunang sulat, parang alibata, ngunit may ibang hugis, mas matulis, mas mabangis ang dating. Hindi namin magawang lumapit pa. Parang may biglang malamig na hangin na tumama sa amin kahit tirik ang araw. Arman, ano to? Tanong ni Marco. Ritual ito, sagot niya. Dito malamang dati ginagawa ang alay. At kapag may naistorbong ganito, may katumbas na galit ang nilalang na inalayan. Nagsimula nang kumabog ang dibdib ko. Napaupo ako at napatingin sa paligid, lahat ng punong niyog para bang nakatingin. Tahimik, ngunit parang nagmamasid. Pagbalik namin sa kampo, si Trina ay nagulat nang makita ang kanyang bag na bukas na, hindi naman niya ito iniwan ng ganoon. Nang siya satin niya ang laman, may isang piraso ng buhok na puti ang nasa loob, mahaba, tuyo, parang buhok ng matanda. Walang isa man sa amin ang may ganong klaseng buhok. Ano to? Lalaki sa inyo, anong trip nyo ha? Sigaw ni Trina, halatang natataranta na. Wala kaming alam dyan, sagot ni Jello, promise. Tumayo si Arman. Kailangan nating magdesisyon, aalis ba tayo o lalaban? Natahimik kaming lahat. Uwi ba kami? Bitiwan ang trip? O kakayanin pa? Tatapusin natin to, mariin, sabi ni Marco. Kahit anong aswang yan, hindi ako matatakot. Hindi lang yan basta aswang, sagot ni Arman. Isa itong bantay, matanda na, mas matanda pa sa relihiyon. Hindi siya nananakot, lang binabantayan niya ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Lalong lumalim ang kaba naming lahat. Kinagabihan, bago kami maghapunan, nagdesisyon kaming linisin ang paligid. Sa pag-ikot ni Jello sa likod ng kubo, may nakita siyang maliit na lungga sa ilalim ng isang puno. Nang sinilip niya ito, may naroon na isang bagay, isang lumang pulseras, yari sa buto, na tila pambata. Paglapit ni Trina, bigla siyang napatigil. Sa panaginip ko kagabi may ganito rin. Nakasuot sa braso ng batang umiiyak sa ilalim ng puno. Sabay-sabay kaming napatingin sa lungga. Hindi ito ordinaryong hukay. Parang lagusan. Malalim. Maitim ang loob. Napagdesisyonan naming takpan ito, inilagay namin ang ilang bato, tuyong kahoy, at inusan ni Arman ang isang dasal. Pero bago namin matapos, biglang bumaligtad ang ihip ng hangin. Ang kalangitan ay nabalot ng biglaang ulap at ang mga puno ng nyog ay nagsimulang sumayaw sa hangin kahit hindi naman bagyo. Sa ere, naamoy namin ang isang kakaibang halimuyak, hindi amoy ng bulok, hindi amoy ng hayop.
Isa itong matapang na amoy ng dahon, dugo, at usok, parang ritual ng sinaunang panahon. Hindi siya natuwa, bulong ni Arman. Gumising siya dahil sa atin. At ngayon, binabantayan niya na ang bawat galaw natin. Nang gabing iyon, wala ni isa sa amin ang nakatulog. Kahit sinong magbantay ay palaging nakakaramdam ng presensya, aninong gumagalaw sa gilid ng paningin, at mga bulong na tila lumalabas sa pagitan ng mga dahon. Sa wakas, dumating ang umaga, ngunit hindi ito ginhawa ang dala. Ang paligid ay tila lalong naging madilim. Kahit may araw, parang may aninong nakakulapol sa buong nyugan. At sa di kalayuan, sa ilalim ng puno sa silangan, may nakatayo. Hindi malinaw kung tao ba o hayop. Pero sigurado kami, hindi yon tao. Pagsapit ng ikalawang gabi, wala na ang pakunwaring katatagan. Sa loob ng 2 araw, nasaksihan at naranasan na namin ang mga bagay na dati parte lang ng alamat, panaginip na may kasamang multo, kaluskos sa dilim, at mga aninong hindi maipaliwanag. Pero ngayong gabi, hindi lang pananakot ang dala ng bantay, kundi pagtutok. Habang nagluluto si Marco ng sinigang gamit ang portable stove, biglang nag-brownout. Lahat ng ilaw na battery-operated ay kumikislap, sabay-sabay na humina, parang may sumisipsip ng enerhiya. Pre, bagong charge, tong ilaw ko kanina lang, sabi ni Jello, habang pinipindot-pindot ang headlamp niya. Imposibleng maubos agad. Si Arman ay nakatingin sa silangan, kung saan naroon ang puno ng nyog na may baluktot na sanga, ang puno na minsan nang pinuntahan ng nilalang kagabi. Doon siya lalabas mamaya, mahina niyang bulong. Ano, tanong ko. 12:00 ng gabi, sa ikalawang gabi, dun siya lumilitaw. Pero ngayong may gumising sa kanya, baka hindi na siya maghintay ng 12:00. Mabilis naming inayos ang kampo, pinalibutan ng asin, sinindihan ang mga kandilang may langis na nyog, at nagdasal. Si Arman ay nagsindi ng insenso mula sa kanyang backpack, isang amoy na matagal kong hindi na amoy simula noong bata pa ako. Amoy simbahan sa liblib na baryo. Amoy alay. Mga 9:00 pa lang ng gabi, may kumaluskos na. Malapit. Hindi na sa labas ng kampo. Sa loob na mismo. May pumasok, bulong ni Trina, nanginginig. Naramdaman naming lahat ang lamig, hindi karaniwang lamig ng hangin, kundi lamig na parang humihigop ng hininga. Ang apoy ng bonfire ay unti-unting humina, kahit hindi pa nauubos ang kahoy. Maya-maya, may aninong dumaan sa likod ng tent ni Jello. Mabilis, madulas, at masyadong mababa para sa tao, ngunit masyadong mahaba para sa hayop. Huwag kayong kikilos, sabi ni Arman. Kapag hindi kayo kumibo, hindi siya basta lalapit. Ngunit parang wala na rin kaming pagpipilian. Sa paligid, dumarami ang kaluskos, parang may grupo ng nilalang na gumagapang. Parang kinukutuban kami, hindi lang isa ang bantay. Teka lang, mahinang sabi ni Marco, bakit parang 3 ang aninong dumaan? Bago pa kami makasagot, biglang may tumili. Si Trina! Tumayo siya mula sa kinaupuan at itinuro ang likod ng kubo. May nakatitig sa akin. Hindi ko siya nakita ng buo pero ang mata niya pula. Ang laki. Ang ilong niya parang hayop, tapos yung ngipin, biglang napatigil si Trina, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Napaupo siya bigla, nanginginig. Arman! Ano to? Halos sigaw ni Jello. Namark-an na siya, sagot ni Arman, halos walang emosyon sa mukha. Pinili na siya ng nilalang. Anong ibig mong sabihin? Halos magwala si Marco. Ang bantay ay pumipili ng isa. Isa lang ang karaniwang kinukuha kada paglabas. Pero kapag inistorbo mo siya, baka 2. O higit pa. Tumayo ako. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito. Kailangang may gawin tayo. Tumango si Arman. Tama ka. Pero hindi armas ang panlaban dito, hindi baril, hindi kutsilyo. Pananampalataya at hangganan. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Pagbukas niya nito, may laman itong puting tela na may nakaburdang pulang simbolo, hindi ko alam kung alibata, baybayin, o kung anong sinaunang sulat. Ito ang simbolo ng pangharang. Dito siya titigil. Pero isa lang to, kailangan natin ng plano. Nagdesisyon kami, babantayan si Trina sa loob ng kubo. Ilalagay ang simbolo sa pinto, at ang iba sa amin ay magbabantay sa labas. 11:30, nagsimula ng bumigat ang hangin. Hindi na ito malamig, mainit, parang singaw ng kaldero. Sa paligid, may amoy na sumisingaw, amoy lumang dugo at nasusunog na buhok. At doon namin siya nakita.
Sa ilalim ng puno may nakatayo. Mataas, mahaba ang galamay. Ang katawan niya ay parang yari sa ugat, balat, at putik. Ang mukha niya ay kalahating hayop, kalahating tao, ngunit ang pinakamalinaw ay ang mata, pulang-pula, parang nagliliyab. Hindi siya gumagalaw. Pero nakatingin. Kay Trina. Diyos ko, bulong ni Marco. Aswang ba talaga to? Hindi, sagot ni Arman. Isa siyang tagabantay. Hindi lang basta aswang. Isa siyang nilalang na konektado sa mas matandang mundo, isang nilalang na nagbabantay sa pagitan ng ating mundo at ng sa ilalim. Biglang umangat ang hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. At ang bonfire sumiklab pero kulay asul ang apoy. Pumasok na siya, sigaw ni Jello. Tumakbo kami sa loob ng kubo, tinabihan si Trina, at inilagay ang tela sa gitna ng pintuan. Narinig namin ang mga yabag. Mabigat. Tumigil ito sa harap ng kubo. Tahimik. Ang mga anino sa bintana ay gumagalaw. Parang gumagapang dumidikit sa kahoy. Isa. Dalawa. Tatlo. Tumigil ang lahat. Walang tunog. Walang galaw. Hanggang sa biglang may tunog ng pag-iyak, hindi kay Trina, kundi mula sa labas. Isang tinig ng batang babae. Nanay, bumigat ang dibdib ko. Tumingin si Trina sa akin at halos pumatak ang luha niya. Yun yung boses sa panaginip ko, bulong niya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Arman. Pero si Trina ay parang naposes, tatayo na sana siya, ngunit nahawakan namin siya agad. Ang tinig sa labas ay unti-unting nagbago mula sa boses ng bata, naging tinig na malalim, buo, at puno ng galit. Sakin siya. Lumikha ng malakas na tunog ang bubong, parang may bumagsak o dumapo. Hinawakan namin ang tela. Nagsalita si Arman ng isang matandang orasyon, pabulong, paulit-ulit. At pagkatapos ng ilang segundo, biglang nawala ang tunog. Tahimik. Nagtinginan kami, hindi alam kung tapos na ba. Pero sa pintuan, nakita naming may bakas, isang markang parang kalmot, may dugo. At sa bintana, may naiwan na balahibo. Kulay abo. Pero si Trina ay ligtas. Sa puntong iyon, alam naming hindi pa tapos. Pero nakaligtas kami sa ngayon. Ang sumunod na araw ay hindi naging panatag. Kahit ligtas kami sa ikalawang gabi, ramdam naming hindi pa tapos ang lahat. Para bang may nakabiting damdamin, parang may mata pa rin na sumusunod sa bawat galaw namin. Hindi lang kami basta dumaan sa teritoryo ng isang nilalang, parang may nagising at may ipinapaalala. Habang tahimik kaming nag-aalmusal, biglang nagsalita si Arman. Kailangan nating malaman kung ano ang kwento ng lupain to, bago pa tayo madamay ng husto. Nagdesisyon kaming puntahan ang pinakamalapit na barangay sa paanan ng bundok, mga 30 minutong lakad mula sa Nyugan. Inabutan namin roon si Mang Kadyo, isang matandang tagabantay ng balon sa baryo. Nang marinig niya kung saang bahagi ng gubat kami nagkakamping, agad siyang napakunot noo. Diyan kayo? Sa may lumat baluktot na puno ng nyog? Po, sagot ni Marco. Umiling si Mang Kadyo. Hindi basta-bastang Nyugan yan. May kasaysayan yan na hindi alam ng mga bagong henerasyon. Yan ang dating bukirin ng mga alay. Alay, tanong ni Trina, na nooy tahimik lang pero ngayon ay mukhang alerto. Bago pa man dumating ang Kastila, kwento ni Mang Kadyo, ang lugar na yan ay sagradong lupain. Hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng tayuan. Doon ginaganap ang panagkaka, isang ritual kung saan ino-offer ang espiritu ng tao sa mga tagabantay upang hindi magalit ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Napatayo si Arman. May kasulatan ako tungkol dyan pero akala ko alamat lang. Hindi alamat, Hijo. Dugo ang kabayaran noon. Ang huling ritual ay ginawa 60 taon na ang nakalipas nang may batang nawawala sa baryo. Sabi ng matatanda, di raw nawawala, kinuha. Dahil hindi na raw sinusunod ang alay. Nanlamig ang aming pakiramdam. At sino po ang nilalang na tumatanggap ng alay, tanong ko. Sila'y hindi basta aswang. Sila'y tagapamagitan. Tagabantay ng mga daan papunta sa di natin mundong ginagalawan. Ang pinuno nila ay isang babaeng may balat na parang kahoy, buhok na putit mahaba, at mata na pulang-pula. Siya ang unang bantay sa Nyugan. Lalaki ang nakita namin, Mang Kadyo, sabat ni Jello. Ah, hindi lang isa ang bantay, sagot niya. Kung isa lang ang nakita nyo, swerte nyo pa.
Pero kung dalawa o higit pa baka may dahilan kung bakit kayo'y di pinabayaan. Pagbalik namin sa kampo, dinala ni Arman ang ilang lumang libro mula sa kanyang bag. Isa roon ay journal ng kanyang lolo, isang albularyo na minsang namalagi sa lugar noong dekada 70. Narito, sabi ni Arman, sabay turo sa isang bahagi ng pahina, ang nyugan sa silangan ay may basag na daan. Sa ikatlong gabi, muling bubuksan ang sugat ng lupa. Ang markado ay dapat isuko, kung hindi ang bantay ay hahanap ng kapalit. Natahimik kami. Teka, sambit ni Trina. Bakit parang ako lagi ang tinutukoy? Nagtinginan kami. May hindi pa kami nasasabi sa'yo, mahinang sabi ni Arman. Nakita ko ang kwintas mo, yan ang pendant ng pamilya Ramirez, di ba? Lolo ko ang may-ari nito noon. Ang lolo mo si Elias Ramirez. Tumango si Trina. Elias Ramirez ang huling nagligtas sa isang batang alay 60 taon na ang nakalipas. Isa siyang guro mula sa Maynila na nakialam sa ritual. Dahil doon, hindi natuloy ang alay. Nabuhay ang bata pero ang daan ay nanatiling bukas. At ang galit ng bantay ay nanatiling nakaabang. Napatitig si Trina sa locket ng kanyang kwintas. Nang buksan niya ito, may lumang litrato ng batang babae at lalaki, isa ay si Elias, at isa pa'y bata pa noon, suot ang parehong pulseras na nakita namin sa lungga kahapon. Ito yung bata sa panaginip ko, bulong ni Trina. At yung pulseras nakita natin sa ilalim ng puno. Hindi siya bata lang sa panaginip. Siya ang alay. At ngayon, parang gusto siyang ibalik ng mga bantay. Hindi lang random ang pananakot sa atin, bulong ni Arman. Inaangkin nila ang dapat ay sa kanila, batay sa sinaunang kasunduan. At si Trina ay kadugo ng taong sumira sa ritual. Tumayo si Marco. Hindi natin siya ibibigay. Hindi sila ang may-ari sa kanya. Pero kung hindi natin isasara ang daan, sabi ni Arman, mas malaki ang kapalit. Baka lahat tayo ay maging bahagi ng alay. Ang ikatlong gabi ay papalapit. At ang desisyon ay nakataya, isasara ba ang sugat ng lupa, o hahayaan bang kainin ng dilim ang lahat? Ang ikatlong gabi ay hindi dumating ng tahimik. Mula pa lamang sa hapon, kakaiba na ang ihip ng hangin sa nyugan. Mabigat. Maingay ang mga sanga, para bang may gumagapang sa mga puno, ngunit walang ibong dumadapo. Tahimik ang mga hayop. Parang sila'y umalis o itinaboy. 5:00 pa lang ng hapon, nagdesisyon na kaming maghanda. Hindi na kami umaasa sa mga kandila, sa asin o sa tela. Ngayon, kailangan na ng desisyon, isa-sacrifice ba si Trina, o lalaban kami para sa kanya? Kung may paraan para isara ang sugat ng lupa, sabi ni Arman, ngayon na ang panahon. Pero kailangang may dugo. Hindi ng alay. Kundi ng tagapagmana ng kasalanan. Lumingon kami kay Trina. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya nanginginig. Tahimik siyang nakatingin sa apoy, parang inaako na ang kapalaran. Kung ako ang kailangan para matapos to, mahina niyang sabi, handa akong ibigay ang sarili ko. Hindi ko kayang hayaang may iba pang madamay. Hindi, sigaw ni Marco. Hindi to dapat sa'yo. Ako ang apong babae ni Elias. Ako ang dahilan kung bakit galit pa rin ang bantay. Kung may kailangang pagbayaran, ngunit pinigilan siya ni Arman. Hindi ikaw. May isa pang koneksyon dito. Naglabas siya ng larawan mula sa journal ng kanyang lolo. Isa itong lumang retrato ng mga taong dumalo sa huling ritual ng alay. At sa isang sulok ng larawan, may batang lalaki, hawak ang kamay ng batang babae na nakita ni Trina sa panaginip. Trina, bulong ni Arman. Ikaw ang batang babae sa panaginip, pero hindi ikaw ang orihinal na alay. Siya. Siya, tanong ni Jello. Sino siya? Tumayo si Arman, lumapit sa gitna, at nagsalita. Ako ang bata sa larawan. Nagulat kami. Pati si Trina ay napatingin. Ang alay noon ay ang kakambal kong si Lyra. Ako ang sumama sa kanya noong araw ng ritual. Pero si Elias Ramirez ang pumigil. Iniligtas niya si Lyra, pero dahil doon, naputol ang kasunduan. Namatay si Lyra pagkalipas ng ilang araw, dahil sa sakit, at ako, iniwan ng pamilya ko. Dinala ako ng lolo ko, at pinalaki sa pangangalaga ng mga albularyo. Bakit hindi mo sinabi agad, galit na tanong ni Marco. Dahil matagal na akong handang ibalik ang utang ng pamilya ko. Ang dami nang nawala dahil sa akin. Kung may kailangang ialay, ako na lang. Tumayo si Trina. Hindi ikaw, hindi ako.
Wala sa atin ang dapat magbayad ng utang ng mga patay. Tapos na sila. Tayo na lang ang natitira, kaya tayo ang kailangang magtapos sa sumpang to. Pagsapit ng 6:00, nagsimula ng manginig ang lupa. Hindi malakas pero sapat para pumatid ng hininga. Sa gitna ng nyugan, kusang sumiklab ang apoy sa mismong lupa. Bumukas ang maliit na bitak sa lupa, at mula roon ay may usok na kulay abo. Narinig na naman namin ang iyakan ng bata. Nanay, at may tinig na naman mula sa hangin, isa gani kailangan. Ngayon o hindi ay muli. Tumayo si Arman, may hawak na kutsilyong ginto at isang puting tela. Hindi ko kayang pumatay pero kaya kong ialay ang sarili kong dugo. Naghiwa siya ng palad at pinatakan ng dugo ang puting tela. Lumapit siya sa bitak ng lupa at isinalansan ang kahoy na may mga dahon ng lagundi, banaba at sampalok, ang mga halamang ginagamit sa ritual ng pagsasara. Sarhan mo na ang sugat, bulong ni Trina. Pero habang ginagawa iyon, biglang lumitaw ang nilalang, mas malaki kaysa noong nakaraan. Mataas, halos 7 talampakan. Ang katawan ay parang pinagdugtong-dugtong na balat at sanga. Sa kanyang ulo ay may mga sungay na parang galing sa punong nyog. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig kay Trina. Sakin siya. Hindi na kami nagtago. Hindi na kami tumakbo. Tumayo kami sa harap ni Trina. Hindi mo siya makukuha, sabay-sabay naming sambit. Sumigaw ang nilalang, isang tinig na parang sabay na babae at lalaki, matanda at sanggol. Ang lupa ay lumalim at ang apoy ay pumalibot sa paligid namin. Ngunit bago pa siya sumugod, itinapon ni Arman ang dugo sa bitak, kasabay ng pagsigaw ng orasyon, isara ang sugat, isara ang daan. Ang dugo ay kabayaran, hindi ng takot, kundi ng pagwawakas. Biglang sumilaw ang paligid. Ang apoy ay naging puti. Ang usok ay naging ulap. Ang nilalang ay sumigaw muli, at unti-unting nabura sa hangin, para bang natunaw sa liwanag. Tahimik. Ang nyugan ay hindi na kasing dilim. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang bitak sa lupa ay nagsara. Nagtinginan kami, pagod, duguan, pero buhay. Ang 3 gabi ay natapos, at sa unang pagkakataon sa maraming dekada, tahimik ang nyugan. 2 araw matapos ang 3 gabi, bumalik kami sa Maynila, tahimik, pagod, at punong-puno ng tanong sa sarili. Hindi na kami nag-usap tungkol sa nyugan habang nasa biyahe. Para bang isang panaginip lang ang lahat. Pero alam naming hindi ito basta kwento lang. Ang katawan naming ligtas, pero ang isipan ay hindi pa rin ganap na malaya. Si Arman ay muling bumalik sa kanyang pag-aaral ng sinaunang kaalaman, lalo na sa ritual ng pagsasara at pagpapasa ng bantay. Alam na niya ngayon kung ano ang pinasok niya, isang pamilya ng tagapangalaga, hindi ng lihim, kundi ng mga daanang hindi dapat buksan. Si Marco ay tila mas naging tahimik. Dating maingay, palabiro, ngayon ay mas mapanuri, mas mapagmasid. Simula nang makauwi, hindi na siya natutulog ng walang ilaw. Hindi siya umamin, pero ilang beses na naming nakitang tinititigan niya ang mga anino tuwing gabi. Si Jello naman, dating walang paniniwala sa kababalaghan, ay unti-unting natutong igalang ang mga kwento ng matatanda. Sa bawat lakad nila ng barkada, lagi na siyang may dalang asin, pusporo, at maliit na rosaryo. At si Trina, siya ang may pinakamalalim na pagbabago. Hindi dahil sa siya ang target ng alay, kundi dahil sa kanya na buhay muli ang kasaysayan. Sa kanya lumitaw ang koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan. Isang araw, kinausap niya kami. Inilabas niya ang kwintas ng kanyang lolo, at inilagay ito sa gitna naming lahat. Hindi ko kayang dalhin to mag-isa, sabi niya. Lahat tayo ang bahagi ng nangyari. Kaya kung may babalik hindi lang ako ang haharap. Hinati niya ang locket, nahati ito sa 4 na piraso at ibinigay ang tig-isa sa amin. Hindi na ito simbolo ng pagkakatali sa nakaraan. Isa na itong tanda ng paninindigan na kahit bumalik man ang kadiliman, handa kaming harapin ito. 1 taon ang lumipas. Bumalik si Arman sa nyugan, hindi para magkampo, kundi para magsagawa ng pagpapala. Kasama ang ilang mga tagapangalaga mula sa iba't ibang lalawigan, naglatag sila ng mga orasyon, asin, langis, at dahon ng palumpong sa buong palibot ng dating bitak. Pagkatapos ng ritual, tumigil siya saglit sa puno ng nyog kung saan nakita ang nilalang. Doon niya napansin ang isang ukit na hindi dati naroon, isa si Inyo iri babalik. Napalunok si Arman. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Sa Maynila, isang gabi. Habang natutulog si Trina, nanaginip siya muli.
Nasa nyugan siya. Mag-isa. Sa gitna ng dilim. May batang babae sa harap niya. Ito ang batang nakita niya sa panaginip noon, ngayon, mas malapit na, mas malinaw. Ang mata nito ay puno ng lungkot. Hindi pa rin kami payapa, bulong ng bata. Wala pang tunay na alay. Pagdilat ni Trina, basa ng pawis ang kanyang katawan. Nang lumingon siya sa aparador, naroon ang bahagi ng kwintas na kabukas. Ending thought, hindi lahat ng kwento ay may happy ending. Hindi lahat ng nilalang ay nawawala pag sinara mo ang pinto. Minsan, ang kadiliman ay lumilipat lamang ng anyo, sa alaala, sa panaginip, sa tahimik na sandali bago ka makatulog. Pero kung may natutunan kami, ito yon, hindi kailanman kayang talunin ng takot ang mga taong nagtutulungan, nagmamahalan, at naninindigan, kahit pa ang kalaban ay hindi na tao. Na 26